Kamusta sa lahat? Ang modernong, simple pero matibay at murang paraan ng paggawa ng maiinit na pader ay may sariling kasaysayan. Noong ginamit ko ang ganitong pader sa proyekto kong bahay sa halagang $1,000, nakita ko agad ang dami nitong pwedeng paggamitan, pati sa mga gusaling walang balangkas. Paalala, ang proyekto kong bahay sa halagang $1,000 ay ginamitan ng balangkas, kaya para sa eksperimento ng walang balangkas, nagtayo ako agad ng panlabas na palikuran at paliguan. Higit pa sa inaasahan ang naging resulta. Ang mga inilathalang video ay nagdulot ng malaking interes at maraming tanong. At ang pangunahing tanong ay kung posible bang magtayo ng mas malalaking estrukturang walang balangkas gamit ang ganitong paraan, tulad ng bahay o paliguan. Ngayon, malalaman na ng mga manonood ng mga awit ni Yasha Kosiaka ang sagot sa tanong na ito. Sa tingin ko, malinaw na oo ang sagot base sa mga kuhang ito. Mula sa pinakaabot kayang insulator, pandikit na halo at plaster na fiberglass mesh sa pamamagitan ng simpleng mga hakbang, nakakagawa tayo ng material na may kakaibang mga katangian. Pero isa-isa nating pag-usapan ang lahat. Para magawa ang video na ito, kinailangan kong maglakbay. Saan at bakit ikukwento ko ngayon? Malamig na umaga ng Taglagas, natatago sa ulap ang tuktok ng gumel na bulubundukin. Di nagtagal, ang mga ulap na ito ay naging mga hiwa-hiwalay na piraso na hinipan ng hangin sa ibabaw mismo ng lupa. Pupunta ako kay Constantine mula Batina, Usadba. Nang mapanood niya ang aking eksperimento, hindi na siya nakatiis at nagpa siya magpatayo ng 2 palapag na bahay gamit ang paraang iyon. Kahapon, tumawag siya at nagreklamo na ubos ang pandikit foam at di umaandar ang sasakyan, malayo pa ang tindahan. Maglalaan ako ng oras sa kaibigan ko at titingnan ang resulta. Tutulungan ko siya gamit ang foam at ang pinakamahalaga, gagawan ko kayo ng video. Iyan ang plano. Noong nakaraang taglamig, nandito na ako. Ipakikita ko ito sa inyo ngayon. Isang kamangha-manghang tao, isang tagapanguna. Wala nang ibang tawag sa kanya. Nakikita ko siya. Ayon, sa kaliwa. Ayan siya. Kita nyo ba? Ayan siya. Magandang araw. Dinala ko ang bula, mabilis ang delivery, regalo mula sa trabaho. Heto, hawakan mo. Maligayang kaarawan. May bawas na. Nalaman ng asawa ko na nagdadala ako ng bula para sa iba kahit malayo. Kaya pinalayas niya ako at dito na ako titira. Ayan, bumili ako ng cake. Kita mo, para to sa mga bata. Sa mga bata, kumuha kayo ng cake, kunin nyo na. Heto, cake para sa asawa. Huwag mong ipagkamali, importante, cake para sa'yo, tapos ang bula. Hindi, baliktad, baliktad. Heto ang bula para sa'yo, cake para sa mga bata at sa asawa. Nako, nasa na? Ayan, tunay na Georgian na chacha. Chacha. Noong una, tuwing binubuksan ko ang kamera, agad tumitigil magsalita si Constantine at ngumingiti na lang. Napansin kong naging tahimik ang kaibigan kong ermitanyo mula noong hindi na kami nagkita. Kalaunan, naintindihan ko na dahil sa sobrang pananabik niya sa magandang resulta ng pagtatayo ng mga pader, nawawala siya ng sasabihin. Maya-maya, bumalik si Constantine sa pagiging madaldal. Sino yan? Nagyabang siya ng mga pag-aari at nagawa habang di kami nagkikita. Pero mamaya na lang natin pag-usapan yan. Balikan natin ang sobrang murang pader. Para sa tamang paggamit ng paraan, kung makinis ang mga sheet ng Penoplex na gagamitin, kailangan itong gaspangin. Mayroon ding mga sheet na magaspang na agad. Sa totoo lang, karaniwan, ginagaspang ko ito gamit ang wire brush. Mukhang may mas madali at mabilis na paraan ang kasamahan ko. Hindi ko na pinapadali ang paggaspang gamit ang lagari. Pero mabilis ito. Tatandaan ko ito. 0, tapos 2 at 3. Ibig sabihin ito, nagre-record na. Sobrang tibay ng pinto. Baka lumipad na kung sinipa ako ngayon. Nadumihan ng semento habang ginagawa ko ang pundasyon. Ang kagandahan ng pinto, pwede mo itong pinturahan ulit. Ganun din ang magiging kaginhawaan sa pader na ito. Hindi pa ako kumakatok dito kasi maaga pa para kumatok dito. Ay grabe, pero ang galing. Nagugustuhan ko na, dati hindi ko gusto. Tuwing may ginagawa ako mula rito, pakiramdam ko walang mangyayari o hindi ko alam kung ano ang kalalabasan. Umaasa lang talaga ako, nabubuhay ako sa pag-asa, ayun. Dito, parang lahat ay nagmamadali pa. Ganun, sobrang matibay pa talaga.
Ibig sabihin, ang sukat ay 480 sa 85 sa labas. Hindi naman ito gaanong maliit sa loob. Mas malaki pa yata ito kaysa sa bahay, sa tingin ko. Oo, parang ganun din. Halos bahay na rin. Ang bahay ay 6 sa 6 pero mas maliit dahil 6 na metro lang ang mga troso at nakausli pa. Mas malaki ang sukat dito at magiging 2 palapag. Hindi ko alam kung paano ito tatagal, kung matibay ba talaga. Pero sobrang interesado ako. Pwede naman akong magtayo gamit kahit anong materyales. Sa totoo lang, may pagkakataon pa nga na magsimula ng construction gamit ang mga bloke pero naisip ko na maboboringan lang ako. Pwede naman akong gumamit ng mas murang pero matrabahong paraan. Gusto mo bang isa-isahin ko? Alam mo yun, parang opilco beton o kahit yung gawa sa dumi ng baka o kaya mula sa luwad, ginong-ginong luwad. Pero sobrang matrabaho lahat ng yan, kaya hindi naman sa tinatamad akong gawin yun. Kilala ko ang sarili kong ugali. Mapapagod na agad ako sa pangalawa o pangatlong araw, paulit-ulit na ginagawa ang parehong bagay. Pero dito, ang daming pwedeng gawin. Sa palagay mo ba, revolusyonaryong paraan ba talaga ito gamit ang extruded polystyrene foam? Ako kasi, sa totoo lang, revolusyonaryo talaga ako sa ugali. Dumami na naman tayo. Malinaw sa sinabi ni Constantine na nahawa ko siya sa ideya ng pagkuha ng magagandang resulta sa construction gamit ang kaunting pera at pagsisikap. Ikinuwento ng kaibigan ko kung paano niya idinikit ang mga sheet gamit ang foam at isinuksok sa mga spike ng pundasyon na gawa sa extruded polystyrene foam permanent formwork. Mga kasama, malaking tulong si Constantine sa pagsusubok at pagpapalaganap ng revolusyonaryong paraan. Nakatulong na siya at siguro alam na ng marami kung paano. Ang mahalaga, sana'y hindi siya magsisi na isinantabi niya ang lahat ng klasikong materyales na dati rin niyang ginagamit. Sana hindi mangyari iyon. Hindi mawala ang kanyang sigasig at matapos ng kaibigan ko ang lahat ng kanyang inisip na itayo. Sana hindi niya ako sisihin balang araw dahil tinulak ko siya sa desisyong iyon. Sigurado akong marami na ang nakarinig sa malambot na kapangyarihan. Totoo pala ito. Habang ang iba ay nakahiga lang sa sofa, nagsusulat ng galit na komento at naghihintay ng swerte, dinadahilan ang kakulangan ng pera para magsimula ng pagpapatayo, ginagamit ni Constantine ang murang at epektibong paraang ito at nagtatayo na. Tapos na ang unang hanay, dito talaga nauubos ang oras at foam. Nilagay ko na ang 1 piraso para sa pagkabit. Dahil planong permanenteng tirhan at 2 palapag ang gusali, pumili si Constantine ng 10 cm extruded polystyrene foam. Sa foam, syempre, hindi ko naayos ang dami. Dapat mas marami akong kinuha na foam. Mas madali talagang ilagay ang pangalawang hanay kaysa sa una. Totoo yan. Dito, lahat komportable, parang chika lang, tuloy-tuloy. Ang ganda, gusto ko ito. Parang totoong construction site na. Ang ganda. Ang sarap kapag may mga ganitong kaibigan. Kapag nag-aaway ang Amerikano at asawa niya, ayon sa pelikulang Hollywood, pumupunta siya sa Las Vegas para mag-relax sa casino. Sa ating mga post-Soviet, iba talaga. Ang ating Belarusian na payak na pamumuhay, na parang maunlad na sosyalismo, dahil sa mababang kita ay hindi nagdudulot ng ganoong moral na pagkasira. Bakit pa kailangan ang Las Vegas na parang Sodoma at Gomorrah, mamahaling hotel, kung may mabuting kaibigan ka naman na pwedeng tuluyan ng libre? At kung medyo tutulong ka pa, pwede kang tumuloy kahit 1 linggo at wala ka pang konsensya. Wala rin namang ruleta si Constantine, gaya ng sa casino sa Las Vegas, kaya wala ring panganib na matalo ka ng todo. Baka may ruleta siya, di ko lang natanong. May tape measure siya para sa construction, pero bihira gamitin. Siguradong dahil matalas ang kanyang mga mata. Mahirap ipasok ang mga tornilyo, nararamdaman mo ba? Si Constantine ay self-taught na tagapagtayo, ama ng 7 lalaki, at nakatira kasama ang asawa sa Minsk, kabisera ng Belarus. Sa madaling salita, tunay na kakaibang tao siya. Talagang nagustuhan kong tumulong sa pagtatayo ng mga pader na ito. Ay, nako, kumapit na. Dahil dito, napapalitan ng lata ng foam ang madalas na paghahalo ng semento sa concrete mixer. Oh, ano ang masasabi ninyo?
kahanga-hanga. Sa pag-install ng polystyrene, hindi hadlang ang ulan at nakakatulong pa ang moisture sa pagdikit ng glue foam. Noong taglamig, nang ikwento ng kaibigan ko ang plano niya sa Gastro Eco Farm, nagbigay ako ng payo. Extruded polystyrene ang makakatulong sa kanya. Sinimula ni Constantine na aktibong gamitin ang material na ito at kapansin-pansin na gumanda ang takbo ng kanyang negosyo. Napagkasunduan namin na ang ganitong pagtatayo ay para sa mga tamad. Gastronomiya ang pangunahing direksyon ng hasyenda. Kaya laging pinapabuti ng kaibigan ko ang pagluluto niya. Espesyalisasyon niya ang totoong Italianong pizza. Dahil sa pagmamahal niya sa mga tao, nag-aalala si Constantine na baka maginaw ang mga Italiano ngayong taglamig dahil walang gas. Yung mga video noong taglamig para sa second channel ko ay nagpakalma sa kaibigan ko. Hindi madaling ginawin ang mga simpleng tao, kusinero, pizza specialist at gondolero. Pinakita ko rin sa kaibigan ko ang mga larawan sa Espanya noong Pebrero. Kahit walang gas, kailangang mabuhay ang mga manggagawa at di natin iniintindi ang mga burgess. Nang sinabi ni Constantine na gagamit siya ng extruded polystyrene foam para sa mga pader, sinabi ko na baka siya ang unang gumamit nito sa malakihang panel na konstruksyon. Tila natuwa ang kaibigan ko. Mukhang nagustuhan ito ng kaibigan ko. At ngayon, mula sa video hanggang video, lalo niyang ipinagmamalaki ang sarili bilang unang gumamit sa malakihang panel na konstruksyon o unang gumamit sa malakihang panel na konstruksyon gamit ang sariling paraan o minsan ay tinatawag ang sarili niyang mapagsamantala o basta't unang gumamit. Ganyan talaga ang buhay. May gumagawa ng imbensyon gaya ng bumbilya at tinatawag din itong bumbilya ni Ilyich. Kaya nung bata ako sa Unyong Sobyet, akala ko si Lenin ang nag-imbento ng bumbilya. Nakakatulong pa rin na mabilis kumalat sa tao ang impormasyon tungkol sa murang paraan ng pagtatayo, anuman ang itawag nila rito. Hindi rin tayo nagpapahuli dahil sa hilig ng kaibigan ko sa kasikatan. Malaki ang progreso namin sa pananaliksik at pagpapalaganap nito. Iyon talaga ang orihinal kong plano at naging matagumpay ito. Malambot na paraan nga lang. Ngayon, dahil sa tulong ng kaibigan ko at kaunti sa akin, napatunayan naming posible ang mga pader na walang balangkas gamit ang extruded polystyrene foam. Sa aming 1,500 SQM na lugar na medyo maayos pero kulang sa espasyo, samantalang si Constantine ay may 1 hektarya ng lupa. Lahat ng progresibong tao ay nag-iisip sa magiging resulta ng konstruksyong ito dahil ambisyoso ang layunin. 1 dalawang palapag na gusali. At ngayon ay gagawin natin ang pagsubok. Sa pagsubok, gusto naming ilagay ito sa pader pero bakit pa kailangan gawin yun? Baka kailangan nating subukan ito ng maayos. Si Constantine ay halos umiyak. Ganyan talaga ang mahirap na kapalaran ng mga unang nagtatangkang sumubok. Iba ang maglakbay sa landas na medyo nalakaran na at ibang-iba ang mag-imbento ng talagang bago. May ideya na ako kung paano gumawa ng mura at makabagong biga para sa sahig. Pero gusto ko ring bigyan ng pagkakataon ang kaibigan kong unang sumubok na mag-isip ng sarili niyang matibay na biga. Masaya kaming tumanggap ng payo. Mas maganda ang maraming ideya, tulad ng 2,000 kaysa 2. Baka meron pa kayong mas magagandang ideya? Napansin ko sa dami ng komento sa video ni Constantine na magaling talaga makiramay ang mga kababayan natin kapag may hindi nagtatagumpay.
Mahalaga yon. Dahil matibay akong YouTuber at mahalaga sa akin ang viewers, naisip kong gumawa ng bagong segment sa mga awit ni Yasha Kosyaka na tatawaging mga sablay ni Yasha Kosyaka. Pakiramdam ko, malapit ko nang makuha ang 1M subscribers. May maganda rin akong ideya para sa biga na mas maganda kaysa kay Constantine. Karaniwang ginagamit ko ang Penoplex sa lahat maliban sa paggawa ng toilet paper. Ang bahay na ito ay nakuha ko ng napakamura. At dito titira ang paborito kong kaibigan na si Julik. Ngayon, nagkasala si Julik kaya dito muna siya tumitira. O Julik, bakit ka nagpakasama at kinagat ang kulungan mo? Hindi niya kinagat ang kulungan, tinanggal lang niya ang sarili sa kadena. Narito po sa inyong harapan ang isang kubo. Ginawa ito Mula ba sa Penoplex? sa kasamaang palad, hindi. Gawa ito sa paleta at lumang sahig. Kapag tinatawag kong tabla ng sahig, sinasabihan akong mali daw iyon. Tabla ng sahig. Itong mga tabla ng sahig na ito, lahat yan ay mula sa mga paleta. Pati mga upuan, lahat-lahat, pati katawan, lahat gawa sa paleta. Ilang beses na rin dito nag-inuman kaya kailangan ng pinturahan ulit ang mga mesa. Pero gusto ko pa rin dito, masaya at magandang pahingahan. Dito sa gabi, umiilaw ang mga ilaw na solar-powered, may mga palamuti at mga sulo. Tokador, pakiusap. Nilagay ko ito dito nung tagsibol. Pansamantala lang naman. Ito ang grill na napakamahal pero napakaganda. At ito ang kalan para sa kazana. Ako mismo ang gumawa nito. Hindi ko mismo ginawa ang kazana. Dito, napaka-kombinyente ng lahat. Pwedeng i-adjust depende sa laki. Ito ang gustong-gusto ng mga anak namin dahil dito pwede silang ipadala sa kalawakan. Ganyan mo sila iniikot pero babalik pa rin sila sa dati habang umiikot. Nai-ensayo ang balanse nila. Napaka-komportable ng palikuran na ito. Halos walang amoy dahil may exhaust fan dito at may panoramic na bubong. Oo, kapag mainit, medyo mainit din dito. Pero kapag binuksan mo ang pinto, makikita mo ang napakagandang tanawin ng gubat. At pumapasok dito ang maraming malinis, sariwa, malamig, at preskong hangin. Pero sa ganitong panahon, tulad ngayon, mas mainit dito kaysa sa labas. Mas mainit talaga. Kasi totoo namang mainit dito. Ipinapakita ng banyo ang mahusay na soundproofing. Ibig sabihin, maganda ang katangian nito. Habang nagpuputol sila ng damo, gamit ang trimmer, pwede kang manatili dito sa katahimikan, mag-isa, magplano, at suriin ang mga nagdaang araw. Penoplex din ba gamit dito? Polystyrene? Gawa ito sa extruded polystyrene sa 30. Parang kahoy. May mga taong makitid ang pananaw na nagsabi na matatangay ito ng hangin. Pero sa tingin ko, 3 bagyo na ang nalampasan nito ngayong taon. Nabuwal ang mga puno, pero nandyan pa rin ang kubeta. May nagsabi rin na pwede kang mahulog dito, pero ipinaliwanag ko ng detalyado sa channel ko kung bakit walang mahuhulog dito at hindi talaga mangyayari yon. Mag-like kayo ng malaki-laking thumbs up. Mag-subscribe sa awitin ni Yasha Kosyaka, Batina Usadba at sa pangalawa kong channel sa Jen at TikTok. Nasa ilalim ng video ang mga link. Pindutin din ang kampanilya. Maa-update ko kayo. Naway maghari ang kapayapaan sa buong mundo. Salamat. Dahil sa mga karapatang ari sa mga musikang likha, sinadya naming kumanta ng mas hindi maganda kaysa sa tunay naming kakayahan. Maaaring pagalitan tayo ng YouTube. Tama na, nahihiya ako.